Basahin natin yung magkaday siguro English at Tagalog. Okay. Basa. For I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Manalangin po tayo, Panginoon Diyos, sa usaping pamilya. Napakalaga po nito, Panginoon, dahil wala namang ibang salalayan ng aming buhay, ma-individual, ma-pamilya, ma-iglesia, ma-business, ma-pag-aaral, lahat, Panginoon. For without you, we can do nothing. Panginoon, patawad po sa aming pagkukulang. Samahan niyo kami sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. He will command his children and his household after him. Ang context po nito, mga kapatid, I do hope, kung kayo nagbabasa ng Bible, ito po yung tagpo ni Abraham sa lumang tipan sa Genesis. Kaya lamang ho ang nagbabasa ng Bible. At kapag tayo anak talaga ng Diyos, magbabasa tayo ng Bible. Yung ibang relihiyon nakangangalang sa kanilang mga mangangaral sa alayon. Wag ko kayo masanay na kayo nakangangalang. Yan ho ang ibang relihiyon. Nakikinig na lang ng mga panluluko ng kanilang leader. Pinagtatahi-tahi, pinagtutugon-tugon. Kumbaga ay nilililok ng mga guro nila kung ano yung gustong palabasin. At palibasa yung kanilang mga membro hindi nagbabasa, iti kung ano na lang yung kanilang mapakinggan. Pero tayo, kung maaari, may Biblia ka. Bukod sa cellphone, bukod yung Biblia ang nasa cellphone, makakatulong din naman yung Biblia ang nasa cellphone. Lalo pag isesend mo yan. Pero iba pa rin yung aklat. At least nauunan. Okay. So ang konteksto dito, mga kapatid, ay si Abraham na kung saan sa tagpong ito ay malapit ng mapariwara ang kanyang pamangkin na si Lot. Pero dumalaw muna ang anghel ng Diyos kay Abraham. At ipinakita na talagang siya ay magiging ama ng mga bansa kahit baog si Sarah. Kaya ang kaluwalhatian ng Diyos doon sa walang magagawa. Then, yun po ang tagpo. Dahil pagdating po ng verse 17 hanggang 19, sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanyang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat siya aking kinilala upang siya mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon. So dito, sa English, he will command his children and his household after him. Yung children and household. Pero ang aking nais ko na lang pansinin ngayong gabi ay yung household. Yung household. Sa English, sa Tagalog yan ay sangbahayan. Sangbahayan. Pero kinuha po yan salitang Hebreo na bayet. Bayet. Kaya maganda yung ang mga pamilya may bayet. Hindi yung walang bayet.
Amen. Bayit. Ang ibig sabihin niyan ay house, a house. In the greatest variation of applications, especially family. Family. So, ang sambahayan speaks about family. Tinignan ko rin po yung 1829 dictionary ng Bible. Maganda ang kanyang paliwanag. Sabi, pag sinabing bayit o household, those who dwell under the same roof. Sa mga tumitira sa ilalim ng iisang sa parihong bubong. And composed of family, a family. Those who belong to a family. So, household speaks about family. Tumitira sa isang bubong. Ano ho? So, family. At napakahalagang pag-usapan ang family. Ang maka-Diyos na iglesia ay dahil lang maka-Diyos na pamilya. Amen? Ang masisipag na miyembrong iglesia ay dahil merong masisipag na miyembro sa pamilya. Dala natin tayo kung sino sa pamilya pagdating sa iglesia. Naintindihan niyo ba yan? Dahil ang iglesia ay miyembro ng mga galing sa pamilya. Tama ba? Unang institute ng Panginoon, in-institute ay ang pamilya. Pamilya. Bagong iglesia. Kaya mga kapatid, magandang tayo ay magkaroon ng magandang pamilya. Dahil magagandang tulong yan para magkaroon ng magandang iglesia. Ang Panginoon. Tama? Kaya pag masipag ka sa pamilya, pagdating mo sa simbahan, masipag ka rin. Pag sa pamilya mo, wala kang hawak kundi cellphone, nagpipreach na, cellphone pa rin ang hawak. Bakit? Yun ang gawain mo sa loob ng pamilya mo eh. Nadadala mo yan. Chismuso ka sa iyong pamilya, ay mas malawak ang radar mo pagdating sa iglesia. Amen. Kaya nga tuwan-tuwa na ilan palang miyembro ng pamilya, ay di lalo pagpunta na simbahan, madaming sagap. Maraming radar. Kaya mag-iingat ho tayo, ating ipag-pray ang ating pamilya. Dahil bago, alam mo, hindi ang unang target ng diablong sirain ng iglesia. Pamilya muna. Bakit? Madali nang masira ang iglesia pag pamilya ay sira na. Pag ang relasyon ng mag-asawa ay sira na, paano pa sasaya yan sa loob ng iglesia? Tama ba? Kapag ang relasyon ng mga magulang at anak ay sira, malabo, malungkot, miserable, magulo, dala yan sa church. Alam nga maging payapa yan sa loob ng church ay hindi masaya sa pamilya. Kaya maganda rin na may kinasa iglesia. Yung matututunan mo dito, madadala mo sa pamilya. So, ito po, mga kapatid, ay dumidiin, He will command His children and His household after Him. Para makakita natin mamaya yung tunto na yan, kuha natin na muna yung unang punto natin. Sa 17 to 19, tingnan niyo po sabi ng 17 to 19, at sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Ganon po kalapit si Abraham. Yan po ang magandang pamilya, yung malapit sa Diyos. Ang padre di pamilya. Sa totoo na mga kapatid, dapat padre di pamilya muna malapit sa Diyos. Dapat padre di pamilya muna ang talagang matatag sa Diyos. May prinsipyo, may paninindigan. Ang sa Panginoon ay sa Panginoon. Kasi ang mga ama, ang priest, ang pastor, leader sa tahanan, hindi ang ina. Kaya sabi at sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Ganon. Parang wag na, wala na. Bakit? Ito naman si Abraham talaga yan, kilala ko na. Lalo pagdating sa verse 22, nung hingiin si Isaac, hindi talaga kayang ipagkait eh.
Yun ang preaching kahapon sa prayer and fasting. Kahit si Isaac, kayang ibigay. Yung pinakamamahal, kayang ibigay ni Isaac. Kaso tayo, mga kapatid, kaya kakaawa ang mga pamilya. Maraming pamilya ang babaw ng tingin sa Panginoon. Amen? Oho. Wag ho nating, alam nyo ho, naalaala ko lagi yung yung isang batang nangangawil, ang dami na huli. Yung isa, walang huli. Sabi, bakit kami nangawil din? Ikaw yung nangawil, kami walang nahuli, kayo ang dami. Ano ba sikreto mo? Meron ka akong pamain. Ito, ang dami. Nung makita ng mga walang huli yung pamain, mga maliliit na ahas. At sa karamihan ng ngayon, nakagat sa bata. Pagdating sa hindi lang nagtagal, natumba na yung bata at isinugod sa ospital. Muntik nang mamatay. Dahil maliliit ang ahas, pero ang dami nakakagat. Mga kapatid, huwag niyong mamaliitin yung ating pautay-utay na pagpapabaya. Huwag nating mamaliitin yung utay-utay na hindi pagsunod sa Diyos. Isang araw, katumbas na yan ay kamatayan. Nakakalungkot. Kaya minsan, hahanap ba tayo ng ulirang pamilya dito? Sa akin, ang ulirang pamilya, na-attend lagi. Ang ama, na-attend lagi. Prayer meeting, Sunday, na-attend lagi. Ganyan ang ama. Ganyan din ang ina. Alam mo ba natin na wala nang mas mahalaga kaysa sa Diyos? Pero yung ating buhay na imik na siya hindi mahalaga. Amen ba? Tara niyo, sabi niya, huwag na tayo maglilim kay Abraham. Bakit? Si Abraham may kilala ko na. Mahusay yan. Amen? Okay. Ngayon, verse 18, dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at magpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat siya aking kinilala. Tingnan natin yung previous chapter, 17 verses 1 hanggang 4. 17 verse 1 hanggang 4. Alam, maraming Kristiyano, maraming pamilya, sanay ng laging liban. Ano yung nililiban mo? Wala ka dito. Mas mahalaga ba yan sa Diyos? Pag yan ay mas mahalaga sa Diyos, sasamahan kita. Are you with me? Amen. Amen. Alam niyo, hanggat akong pastor dito, wala akong sisinuhin. Pagpabaya ka sa buhay mo, patay ka sa akin bunganga. Are you with me? Ang pamilya, para maging masaya, hindi pera ang madami. Hindi kailangan ng marami pera para maging masaya ang pamilya. Ang masayang pamilya, nasunod sa Diyos. Lalo ang mga ama. Madali nang mapasunod ang mga anak pag unang ama ang nasunod. Tama? At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay nakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka at ako'y may kipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. Ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nagpag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin narito, ang aking tipan ay sumasayaw at ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa. Kalain mo ang asawa'y baog, naging ama ng maraming mga bansa. Una akong pansin dito, mga batid, ay yung the great household. The great household. Ayun, mga batid,
ang maganda sa pamilya ay hindi laman lang. Are you with me? Si Abraham ay merong great household dahil ang kanyang pamilya ay hindi binubuo lamang ng anak na literal. Siya ay ama ng kanyang mga anak, pero siya'y ama rin ng maraming mananampalataya. Are you listening? Ay ang pinakamalaki at dakilang pamilya ay hindi yung pamilya lamang na panglupa. Ang pinakamagandang pamilya ay yung pamilyang panglangit. Dahil lahat ng pamilya sa lupa, mauubos yan. Pero yung pamilya sa langit, walang katapusan yan. Amen? Si Abraham ho ay nagkaanak na si Isaac. Isa. Tapos si Isaac, si Abraham yata ay nagkaanak din kay Keturah, no? Nagkaanak si Isaac, ang legit, nagkaanak ng Jacob. Yung Jacob, nagkaanak ng 12 tribes, patyar. Hanggang sa dumami, doon nag-ugat ang Israel. At sabi pangako ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging ama ng mga bansa. Ang iyong bini, tingnan mo ang bituin sa langit kung nabibilang mo. Kung mabibilang mo. Pag nabilang mo, di ganun karami ang iyong mga anak. Bilangin mo ang buhangin sa tabi ng dagat. Pag nabilang mo, ay di ang galing mo. Ganyan karami. Pero ang tinutukoy din ng Diyos ay hindi lang physical descendants. Kundi sa lahat, siya yung ama ng pananampalataya. Amen? Marami ang tao, magaling lang gumawa ng pampamilyang pang-physical, pero hindi ama ng pananampalataya. Are you with me? Alam niyo ba, ang pinakamalaking pamilya ay ang pamilya ng Diyos. Tama? Lahat ng ligtas, mga anak ng Diyos. At ang pinakamasarap na kabilang ng pagiging pamilya ay ang pagiging pamilya ng Diyos. Kayo ba'y kabilang na sa pamilya ng Diyos? Alam mo, ang pinagmamalaki natin dapat hindi ikaw ay nasa linyada ng ganitong apelyido. Ang pagpalaki mo ikaw ay anak ng Diyos. Okay. Tingnan po natin ang Luke 19 verse 9 hanggang 10. Ating pinag-usapan ito nung linggo. Ano sabi diyan? At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Si Sakeo ay naligtas. Si Sakeo ay nabago. Sabi nga niya, kung ako'y nakasingil ng labis, isasauli kong makaapat. Nabago ang tao. Kasi ang tunay naliligtas, nababago. Amen? Alam mo kung bakit siya naligtas? Sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Lahat ng ligtas, anak ni Abraham sa pananampalataya. Kaya ang great household is the household of faith. Tama? Tayo ay nanalangin na magbunga. Pero mind you, lahat ng mga mananampalataya na magiging mananampalataya pa ay anak ni Abraham sa pananampalataya. The great household is the household of faith. Tingnan niyo po ang Romans chapter 4, verse 16 and 17. Dahil giti sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Tingnan niyo ha, nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Kaya mga kapatid, ang dami nating problema
sa pampamilya. Kasi meron diyang hindi naman talaga Kristiyano. Alam kung bakit marami ang problema natin sa pamilya na panglupa, panglaman? Kasi hindi naman yan anak ni Abraham sa pananampalataya. Kaya sabi na Panginoong Jesus, huwag niyong isipin ako'y naparito para magdala ng kapayapaan. Ako'y naparito para magdala ng tabak. Sapagkat ang magiging kaaway natin ay ang ating sariling kasambahay. Kasi iba yung kasambahay sa laman lang. Pero ang talagang kasundo natin ay ang kasambahay sa pananampalataya. Kaya ang pinakadakilang household ay yung household in the faith. Amen? Tanyo si Ineng, si Lorely hanggang ngayon, paiyakan. Kasi, pamilya mo lang yung tatay mo sa laman. Pero hindi mo kapatid sa pananampalataya. Kaya matuwa ka nga Ineng sa buhay mo at ikaw ay inuusig. May na-share saan si Brother Henry. At ako'y natuwa doon. Kaunting usap lang namin, natuwa ako doon. Di ba't merong natanim sa batuhan na sadyang maiinitan? Halata mo ang tunay na anak pag naiinitan ay nagpapatuloy pa. Yun nahihirapan. Kaya i-welcome ninyo yung mga persecution. I-welcome ninyo yung mga pag-uusig. At kapag ikinakatagal yan, ibig sabihin, hindi ka fake na mananampalataya. Sadyang ang Diyos ay nagpapadala ng problema. Sadya ang Diyos ay nagpapadala ng mga tatawa at uusig sa iyo, lilibak sa iyo para makita at matisting ka na ikaw ay hindi natanim sa batuhan. Hindi ka natanim sa dawagan. Ikaw ay natanim sa mabuting lupa. Kaya yung mga Kristiyanong relax lang ang buhay, nakakatakot nga yan eh. Pagdating ng problema ay lampa. Tama ba? Sadyang ang great household ay nasa pananampalataya. Malaki ang pamilyang nasa pananampalataya. Tama? Kaya minsan may problema tayo sa inyong asawa, ikaw yung nag-i-gate, sa atin mo yung asawa mo, baka hindi pa Kristiyano. Dahil sabi, makalalakad baga ang dalawa, liban na lang sila yung magkasundo. Sabi ng Amos, Amos ba yan? 3 verse 3. Makalalakad baga ang dalawa, liban na lang sila yung magkasundo. Ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, masaya ka sa simbahan, at kontra yung iyong kasambahay, ikaw yung ligtas, yung kasambahan mo hindi. Tama ba? At mas magandang may sinasabi siya sa iyo. Kasi ikaw'y mananampalataya na wala kang usig. Baka compromiser ka. Baka pag sinabi sa'yo, sige nga, pagbibigyan na kita, tatandaan nyo, maliit na ahas, pag kumagat ay marami, isang ahas na din yung malaki. Huwag niyong pagbigyan ng pagbigyan, ang tawag ng mundo. Isang araw, tangay-tangay ka na yan. Tama? Oo. Naku, nakakalungkot. Nakakalungkot. Maraming Kristiyano ngayon. Gusto lang ay alwan. Alam mo si Solomon, natikman na ang lahat. Tayo gigil na gigil pa. Tatandaan niya, iisa at maiksi ang buhay para manggigil ka dyan na walang ka ng panahon. Kahit pakamtan mo ang lahat ng pinanggigigilan mo at napabayaan mo ang paglilingkod mo, wala ring kwenta. Sinabi na yan ni Solomon. Pinabayaan mo na ang Miyerkules ng gabi. Pinabayaan mo na ang maghapong linggo. Anong hinahabol mo? Anong hinahabol mo? Nakakaintindi ka na. Ang tagal mo nang nakikinig na preaching. Hoy! Anong tigas ng kukuti mo? Are you listening? Ha? Kaya sa akin, hindi uubra yung bait kausap. Buhay mo na imig sa akin. Lalo pag Miyerkules ng gabi. At linggo ng hapon. Ano kayo pinagmamalaki mo sa Diyos? Ha? Amen? May mas maganda pa bang habulin sa Diyos?
Isa kang uspaw. Maas. Are you with me? Amen! Family. Family. Ang naikinig na salitang ito at hindi ginaganap, matutulad sa taong mangmang. Hindi ako may sabi niyan. Hindi ako may sabi niyan. Diyos ang may sabi. Are you listening? Kaya masarap yung household of the faith. Kaya matuwa kayo kung inuusig ka. Dahil ibig sabihin, halatang may nakikita sa'yo. At sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 1 hanggang 4, ikinahahanga nila ang iyong buhay. Kaya ikaw ay pinagsasalitaan ng hindi magaganda. Kasi hindi nila magawa yung ginagawa mo. Maghapon sa simbahan. Tanyo ha, nung malapit ng palayain ng Israel, at ang sabi na, dahil nagambala, dahil kinakausap ni Moises, hindi na sila ngayon nakakapag ng giling. Sabi ng ng Egyptian, kayong mga tamad na Israel. Alam niyo ba, kapag tayo naglilingkod sa Diyos, ang tingin nila sa atin, tamad. Walang silbi, walang pakinabang. Uy, nagtatrabaho, di kinakita pa ng pera. Tama? Ganyan ang mga unbeliever. Ang tingin nila sa Diyos ay kamangmangan. Kung ikaw may Kristiyano, yung tingin mo, kalungkot ka naman. Tama? Amen! Ang dami sana ng linggo, pero hindi talaga hindi makapanayon. Alam, minsan, ang dami bisita, membro naman ang wala. Amen? Membro, hindi nyo kaya ibigay sa Panginoon at sa Panginoon. Are you listening? Amen? Para tayo naglalaro lang na yan eh. Tama? Amen? Tama ho ba? Alam mo, Kristiyano, kung kailan lang ang babanatan, saka sisimba uli. Pag tahimik na, ginagawa ang asal. Are you listening? Are you listening? Alam niyo, ang madali magpasaya sa pastor, presensya mo. Tama? Paniwala ako kung ikaw hindi na makabangon sa higaan. Pero lakas-lakas mo, dami mong inaatupag sa bahay mo, araw ng linggo. Mahiya ka sa kalis mo. Tama? Amen? Abalang-abala sa itatae. Pero pinababayaan ang nagbibigay ng buhay. Tae lang ang kaya mo. Are you listening? Amen? Hanggang tayo ka lang ba? Hanggang tayo lang ang kaya mo? Pero ang kaluluwa mo. At alam mo, sabihin ko sa iyo, kapag lagi kang wala, malaki kang masamang hawa. Hindi ka nakaka-bless. Maging sa pastor mo. Bakit? Nagkakalukuhan lang pagkagayaan. Lalo kung sasabihin ko sa iyo ang dahilan mo, ba't lagi ka wala? Hindi maganda. Naintindihan niyo ba ako? Naintindihan niyo ba ako? Ito naman hindi nga ngayon ko lang sinabi, matagal ko na itong sinasabi! Ayos, may.
Huwag kayong sisimba lang pag nasisermonan. Hindi kayo nasimba dahil sa pastor. Nasimba kayo dahil kay Kristo. Si Kristo ang naglikha sa iyo, hindi ang alaga mo. Si Kristo ang bumubuhay sa iyo, hindi ang tao. Kaya dapat andito ka. Ayun siling. Ito yan, family. Huwag niyo palungkotin ng pastor niyo na daadala yan sa pulpito. Amen. Kala niyo mga workers natin, walang hinga, walang tigil. Yung iba, hindi. Yung iba nga, hindi na nahayo eh. Hindi na nakakakin ng kalaw eh. Wala nang inikutan kundi sarili lang. Mamamatay ka nagalangan ng gaya. Are you with me? Amen! Ang gusto niyo kayo masaktan lagi sa akin, huwag kayo magpakita sa akin. Dahil hindi ako masaya sa Kristiyanong hindi nag-iintindi at nagmamalay. Amen? Wala sa akin kung sino-sino. Kaya umateng. Yan ang kailangan. Bakit sino ka ga? Sino ka ga para hindi makinig sa Diyos? Sino kang Poncio Pilato? Binubuhay ka lang din ng Diyos. Are you listening? Nag-i-encourage pa nga tayo ng maraming kalwa. Nag-i-encourage pa nga tayo na magkakay sa kalwa. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Amen? Amen? May ako'y ganito. Panalangin niyong huwag na ako pastor niyo. Hindi ka makaparinig naman ganito. Amen? Amen? Yung ginagawa mo ng asal, pawala-wala ka, may mahalaga pa ba sa Diyos? Kaya wala ka. At di yun ang Diyos mo. Tama ba yan? Tama ba yan? Nagkakaintindihan ba tayo? Yung iba, mga kapatid, mamamatay na sa paglilingkod. Kayo naman nakakamatay. Tama. 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 Ay, naku, Maria Joseph. The great households, the household of the faith. Kasi, hindi lang anak sa laman, anak din sa pananampalataya. Kayo ba may anak na sa pananampalataya? Yan pa ang problema natin, mga kapatid. Hinahamon ko lalo tayo mga workers. Magbunga tayo sa Panginoon. Amen? Amen o ba? Mga workers, ang iba natin workers, wala dito. Baka naman nakikinig. Hindi bagay ang workers walang bunga. Dapat ang workers may naaakay na kaluluwa. Tama. Wala na. Mga workers natin, dapat tayo may bunga. Imagine nyo, ang support natin nasa 80 plus thousand. 80,000 plus ang ating support. Tapos tatamad-tamad tayo. Amen? Tapos tayo ay walang burden na mag-akay at magbunga. Sayang ang ating support pagka ganyan. Tama ba? Maging seryoso tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kaluluwang maakay. Bakit? Hindi tayo niligtas lang ng Diyos para maging ganun lang. Si Sarah nga ay bogi, naging ina ng mga bansa. Amen? Hindi lang workers ang kinakausap ko. Lahat ng tunay na ligtas dapat may bunga.
Amen? And let your life speaks. Kasi may burden ba kayo? Alam mo kapag maghapong cellphone lang ng cellphone, wala kang burden sa kasambahay mo. Walang tunay na ligtas lang ang gusto. May gusto yang maakay sa Panginoon. Kaya the great household is not only household physically, kundi sa pananampalataya. Amen? Ako'y may pamilya sa laman. Pero salamat, ako'y may pamilya sa pananampalataya. Ako'y may mga anak sa pananampalataya. At ako'y may mga anak na nanganganak na. Kaya dapat tayo nag-aakay ng kaluluwa. Alala ko na kayo bagong ligtas, nagpapabuhat pa ako sa tramo sa aking mga pinsan para lang ako'y makapangaral. At kung ako hindi talaga makaalis sa tag-ulan, ang pangako ko na lang, walang pupunta ng aming bahay na hindi ko sisiran at hindi ko bibigyan ng polyeto. At yun naman talaga ang nangyari. Nakakalungkot ngayon, marami nagsasabing Kristiyano daw, wala pang nawiwitnessan. Kung ako sa iyo, tanungin mo kung Kristiyano ka talaga. Baka pag nag-rapture, iwan ka. Amen? Amen? Walang Kristiyanong walang pakialam. Tatandaan yan. Walang Kristiyanong walang pakialam. E di, ganyan ang buhay mo. Huwag mong paniniwalaan na kung Kristiyano ka. Tama? Amen. Kala mo ganong kalakas ng kapangyarihan ng Diyos, hindi naging hadlang ang kapansanan ko, magbunga lang. Amen? Kaya dapat kayo magbunga din. Magkaroon din kayo ng household, hindi lang naiisip mo, naghahanap ka ng pogi at maganda. Hindi isip mo pamilyang lupa lang. Mas isipin mo pamilyang pananampalataya. Kaya maganda kung ikaw ay individual, mag-isip ka na ng babaeng Kristiyano o lalaking Kristiyano. Amen? Huwag ka nang tumingin sa iba. Number 2, not only the great household, but the God of household. The God of household. Alam niyo po mga kapatid, ang pamilya, hindi lahat ng pamilya may tamang Diyos. Tama? Ang inyo bang pamilya ay tamang Diyos? Tama ho ba? Ang pamilya ho ba'y tama ang Diyos? Not only the great household, but the God of household. Alam niyo ba mga kapatid, ang salitang Lord dito, sa ating chapter 18 ay 16 times nabanggit. 16 times nabanggit. In just chapter 18, 16 times nabanggit ang Lord. Kung di ako nagkakamali, ang Lord na ginamit dyan ay 11 ang sa Jehovah at 5 ang sa Adonai. Are you listening? So, nais kong pansinin mga kapatid, ang magandang pamilya, ang maayos na pamilya, ang masayang pamilya, ang blessing na pamilya. Kaya nga may household of faith kasi may tamang Diyos. Anong Diyos? Diyan, Jehovah. Oh, yan. Tayo, yung iba nakikisihuba lang. Pero tayo ang may tamang Jehovah. Amen? Ano ba ibig sabihin ng Jehovah? Self-existence or eternal. Kaya ang tamang pamilya, hindi Diyos-Diyosan ang Diyos. Ang tunay na Diyos walang simula.
walang katapusan. Hindi nakadepende sa mga bagay. Siya ang buhay at source ng buhay. Amen? Is that your God? Is that the God of your household? Kaya wag kayong kukuha ng mapapangasawang ang Diyos ay si Maria. Tama? Huwag kayong kukuha ng mapapangasawa na ang Diyos binubuhat sa kalsada. Tama? Huwag kayong kukuha ng mapapangasawang paulit-ulit ang dasal sa kanilang Diyos. Ang tunay na Diyos dapat ay yung Diyos na sinasalalayan, hindi sumasalalay. At alam niyo ba kaya si Jesus ay Diyos? Ay, may kausap diyan. At nung ako'y wala, nasa akin na Pastor Lemery, kay Pastor Jess, pagdating ko ang daming basurang inilagay. Ang daming inilagay. Sabi mo, pera, nakaligwit lang ako ng konti kung ano-ano pinaglalagay doon. Inalis ko na. In-unfriend ko na. At tiningnan ko yung kanyang tawag doon? Account. Tuloy-tuloy, ang panlalait sa akin. Ako daw ay walang bayag, ako daw ay kumbuhan, bakit daw siya inalis ko? Eh sabi sa ni Pastor Marmara ng una, hindi ko lang pinapansin. Tigilan mo na. Parang hindi naman yata yan pinili. Sabi, hindi naman ganon, pero parang ganon. Kasi wag mo itapon ng perlas sa baboy. Abay, nung makita ko ang ganon kung ano-anong basura ang nilalagay sa aking account, ay di inalis ko na. Ay siyempre, alam kong yun yan ay may sasabihin tinginan ko kung daming ang sinabi, mga pagmumurat, talagang mga lingali ko na i-print ulit Ang nagbabanatan na uli kami. Pero nakakatawa, yung best friend niya, na churchmate niya, nag-message sa akin, nag-PM sa akin. Roselo, what you're doing and telling are right. Tigilan mo na yung si Tess. Mangmang talaga yan. Kapwa Iglesia ni Cristo nagsalita sa kanya. At least hindi rin sayang yung aking pangangaral. Amen? Opo, hindi sayang. Kaya mga kapatid, mang-aaral lang kayo. Magtapon lang tayo ng salita ng Diyos, may nagbabasa. Kalain mo yun? Kaya sabi ko, wow, amen. Nagano pa ako ng emoji, wow. Kalain mo, nagsalita yun. Bakit? Magkakasama dati kami doon sa GC niya. Umalis na ako dahil nung ako yung mangaral na ng salita ng Diyos, pinagtulong-tulong. Ay, siyempre, lahat ay Iglesia ni Cristo yun Ang sabi, alam niyo ba, hanga ako sa inyo, ang galing niyo mag-copy-paste. Pero wala naman kayong personal conviction ninyo. Ngangalang kayo sa ministry niyo, kaya noong pagalit na yon. Kaya lahat ng aking pinopost, puro na niya, ay nagkatawa ko natrangkaso, wala akong magawa. Nung ako natrangkaso, papanahunan kita ngayon. Kaya humaba ang aming conversation. Nagtanong na yun si Arthur. Nagtanong na hanggang ngayon. Iniwan ko na, hindi ko alam na magsesend sa akin. Huwag mo nang ibigay ang perlas sa baboy. Mangmang yan si Tess. Ay, kapwa Iglesia ni Cristo, nagsalita ng gayon. Sabi ko siya, may pagkilo siguro dito ang Diyos. Amen? Ako hinahamon ko kayo mga kapatid, magbasa kayo ng Bible. Lumalim kayo sa Bible. Dapat kaya ninyong ipagtanggol ang inyong pananampalataya. At hindi lang kayang ipagtanggol, kaya ninyong ipaghalibasan ang mga mali. Sinasabay ako ng unang isang pastor. Sabi, pastor, hindi na siyang pakay ko yung mga nagbabasa dito. Ang tinutukoy ko talaga yung si Arthur. Kasi kita ko, like may pag-heart pa, may pag-gayang pa. Abay, kaya ito Mamaya nga nag-PM na sa akin.
Oh, ay nung kita kong binababoy ng aking ano, saka ko siya non-friend. Amen? Si Kristo, tingnan niyo po, si Micah chapter 5 verse 2. Tingnan niyo po. Micah chapter 5 verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ng isa na nagpupuno sa Israel. Na pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Saan nagbuhat? Ay papanganak sa Bethlehem, maghahari sa Jerusalem? Mula sa walang hanggan. Kaya siya Jehovah. Ang tunay na Diyos dapat ng pamilya ay si Jesus. Kaya huwag kang manliligaw ng iglesia ni Kristo. Huwag din kayo magpapaligaw sa mga iglesia ni Kristo. Magpakapugi-pugi na yan. Sa lang aral ng mga yan. Nakausap kay dalawang ministro, nagyayabang daw ako. Ay, nilimut ko na lang ang pangalan, pero yung mukha, hindi ko malilimutan. Bakit? Namumutla. Ang kadais pa yung iniloleng. Sabi, Pastor, yung kausap yung ano, tagak-takan ng ngipin. Again, ho ba? Ako may hindi ko nagpapalata, tagak-takan naman ang ituhod. Hindi kaya, ayun nga namang pagsabungin kami agad ng ninong ko ni. Kararating ko lang ng tagatan, pinagsapong na agad ako. Ay, hindi naniniwala. Ang yabang ko raw. Kayo lang, pagyayabangan ko. Opo naman. Hindi talaga nila kaya ang salita ng Diyos. Amen? Yung basahin yung mga paliwanag natin doon, matututo kayo. At ako sa inyo, ako nung ako'y bago pa, sadyang ako'y nakikinig. Sadyang ako'y nagbabasa. Bakit? Gusto ko kasing tumayo rin sa pananampalataya. Hindi yung Kristiyanong walang pakialam, kaya nga walang alam. Ako nga ano yung naghahanap ng babasahin Tagalog, wala akong makita. May nakakita ko, babasahin Tagalog ngayon kay Kristiyano na, hindi ko mahiram. Bakit? Pareho tayo hindi nakakaintindi ng English. Hihiramin po sa akin yan, hindi na rin lumago. Kaya noon sabi ko, okay, matuto lamang. Ano ang ginawa ko? Inaabot ako ng magdamag. Wala pang diklot noon. Wala pang diklot. Inaabot ako ng magdamag sa pagkukumpara ng English at Tagalog. Matuto lang ako. Kaya naisipag din. Hindi ka na nga maalam, hindi ka pa masipag magbasa. At lalo na. Amen. Yung ang maalam na ang sipag pa. Ano mga kapatid, yung mayayaman, asisipag niyan. Tapos kung naway, walay di wala. Kaya ako'y saludo din kay Rosemary. Pagpray natin itong batang ito, ay ito yun eh. Magaling itong batang ito. Nahihimatay na eh, kayod pa eh. Madiskarte. Mapalad ka, mamay tanoy. Yan ang buhay. Yan ang pwedeng ipangalandakan. Madiskarte, matyaga. Nagsusurvive. Hindi yung maghapong ka lang, anong ginawa mo? Kung wala kang alam sa pang-psikular, ay sa pananampalataya mo, anong ginagawa mo? Tama ba? Pero hindi naman ako palaw. Sipag na sipag mo sa mundo, pabaya ka naman kay Kristo. Balanse. Alam mo ang balanse? Lamang ang sa Diyos. Yun ang tamang balanse. Lamang ang sa Diyos. Ako, ma-attend ako ng prayer and fasting, pero talaga ako gusto kong magsalitan. Nagkataon lang ang birthday. Ano ba ang likod ko? Ang sakit talaga. Tapos, may basketball tayo. Hindi dahil sa hilig ko lang yan. Hilig ko talaga yan. Pero kung tatanungin ko ang likod, parang ayaw kong sumama. Pero kailangan nila ako doon. Amen? Kasi soul winning yan. Kaya lahat ng mga players doon,
Kasi nagiging nakakamasyado namang obvious pag doon lagi kong tinapunan sa GC. Sagya akong ini-invite sa aking timeline. Bakit? Para mabasa nila yung aking mga inilalagay doon. Pag-aakay ng kaluluwa. At least, masarap umalis sa mundong itong nagsikap sa Panginoon. Amen? Hindi ko kayang gawin yung inyong face-to-face, kaya kahit anong banat sa akin, bitawan niyo na yung cellphone yan. Paniwala naman ako alisin mo ang cellphone yan. Kung hindi mo rin gagamitin sa Diyos. Bakit? Ang daming kasalanan dito. Oo. Tama? Abisa na lang yun Kasi nakakatuwa naman, lalabas yung kay Sproul, kasi mga quotation, MacArthur, may burlis na Pero minsan natagan. Maganda yata magbulay doon. Yeah. Oo. Sabi nga kung ako lang ay walang minis, kung kaya ko lang yung face-to-face na ako'y nakakapunta ng bahay-bahay, baka hindi ko na rin gamitin. Pero hindi ko talaga kayang gawin yung ginagawa ng mga workers. Kaya, tingnan nyo ang account ko. Kung anong laman yan. Puro salita ng Diyos. Minsan, si business ni Makmak, tinutulungan ko i-promote yan. Yung dati kay Mary Baby. Bakit? Mga membro, gusto kong tulungan. Kasi maraming nagbabasa sa akin Tama ba? Alam mo, nung kausap ko yung Iglesia ni Cristo, ang dami nag-PM sa akin, Pastor, sige na, natututo ako sa inyo. Pero mayroong isang pastor, mag-iingat kayo dyan. Mag-iingat kayo dyan. Mga brutal yung mga yan. May nagpaalala din sa akin ng ganun. Hindi ko makilala. Ay, oo nga ano sabi sa Iglesia ni Cristo? Alam ko na ang address ng bahay niyo, Pastor. Anytime pwede akong pumunta sa inyo. Alam mo yung kinaba ko? Hindi ako. Huwag niyong idadamay ang church at ang pamilya ko. Siisipain ko kayo. Oo. Pero kung sasalitaan nila at tindigan sa pananampalataya, ay handa ako mamatay para sa Panginoon. Tama ba? Ang Diyos ng household dapat ay ang Diyos ng Bible, the God of household. Jehovah, self-existence or eternal, Jewish national name of God. Yan Jehovah. Hindi lang ganon. Letter V ay Adonai. Adonai. Katulad niyan, ang daming pangalan ng Diyos. Anong alam niyo? Ay, ang dami namang pwedeng mabasa dito. Dine. Halimbawa, hindi mo maintindihan yan. Justification. Search ka lang sa Google, justification. May makikita ka na. Sanctification. Kasarap nga ngayon kasi anong panahon namin. Paserox na ayaw pang pumayag. Pag sinabing Adonai, the Lord, use as proper name of God only. My Lord. Then, kung nyo babasahin yan, yung context, yung Adonai, mga kapatid, kasi ginamit yung mga Lord yan, Jehovah at saka yan pa'y Trinity. Napansin nyo ba yun? Pag kayo nagbabasa ng Bible, yan ay Trinity. Atin nyo po babasahin ko. Genesis chapter 18, verse 3. Nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay pinamamanigay ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig at magsihugas. Saan ba yan? Sa English ako Okay. Verse 1 tayo. Mag-verse 1 muna tayo. Pakinig sa English nga para mapansin natin. Chapter 18. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre. The Lord appeared. Sino nagpakita? The Lord appeared. And he sat
in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked, and lo, anong nakita? 3 men. Pero sa verse 1, napakita ang Panginoon. Yung Panginoon, iisa. Pero pagdating ng verse 2, and he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him, and when he saw them, kasi 3, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground. Then verse 3, yung 3 men, ano sabi ni Abraham? And said, my Lord. Dapat my lords. Dapat my lords. Kasi 3 men. Di ba? Nakita nila yung 3 men. Ang Lord nagpakita sa kanya, pero yung nagpakita sa kanya, 3 men. At yung Lord, yung 3 men yan, tinawag niyang my Lord. If now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Verse 4, let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves unto the tree. Then verse 5, and I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts after that ye shall pass on. For therefore are ye come to your servant. And they said, so do, as thou hast said. And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, make ready quickly 3 measures. Bakit 3 uli? Kasi 3 yun eh. Pero bakit sabi niya, Lord? Bakit? 3 in 1. Kaya ang tunay na Diyos ng household, Jehovah, Adonai, yan ay triune God. Amen? At mind you, brethren, the name Jehovah and Adonai are both names of God. And mind you, kung ano yung name ng Diyos, yun ang kanyang karakter. Bakit siya tinawag na Elohim? Elohim. Pag sinabing Elohim, that is creatoral name of God. Kaya pagka binabanggit ang Elohim, ang account, ang context about creation. Pag ginagamit ang Jehovah, about revelation of Himself. Pag ginagamit ang El Shaddai, ang context about blessing. Kapag ginagamit ang Adonai, ang context ay service. Kung ano yung pangalan ng Diyos, yun ang function. Ngayon, naging mukha lang Richard Gomez, pinangalan ng Richard Gomez. Pero ang ugali, gamo-gamo. Ibig sabihin, ang Jehovah and Adonai ay inseparable character of God. Jehovah speaks about salvation. Adonai speaks about service. Kaya don't tell me that God is only my Savior, but He is not my Lord. Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Dahil ang Diyos ay Jehovah, siya din ay Adonai. Ang iyong sinampalatayanan ay hindi maihiwalay sa Jehovah, siya din ay Adonai. Kaya huwag mo sabihin, ligtas lang ako, pero ayoko maglingkod. Hindi yan ang Diyos ng household. Are you listening? Are you listening? Kaya ang iba, takot na takot, allergy sa doctrine of lordship. You cannot separate the principle that Christ is Savior and at the same time, Lord. Hindi pwedeng pera, legit na pera, ang pera kung tao lang, pero walang kuro. Alam niyo ba yung kuro? Cross. Yung pag nagpakara, tao, pagtalikod, kuro, panalo, ang kalaban. Amen? Jehovah and Adonai are both names of God and inseparable character of God. Hence, God must be not my Savior only, but also my Lord. Tingnan niyo po ang servanthood ni Abraham.
Basahin po natin. Andiyan po ba kayo? Mga kapatid, kung ikaw ay may tamang Diyos ang pamilya mo, dapat ikaw ay ligtas, na naglilingkod na ligtas. Amen. Tignan niyo si Abraham. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insina ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tulda ng kainitan ng araw. Tama, pag kainitan talaga nakaupo sa tulda. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas. Hindi binuenas. At narito 3 lalaki nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tulda. Tignan niyo ang pagiging alipin, pagiging mapaglingkod ni Abraham. Yung Diyos na nakita ay sinalubong. Tama? Sa pintuan ng at yumukod. Mga kapatid, ang ligtas, hindi ligtas lang. Amen. Pwedeng ang ligtas nanghihina. Pero kapag ikaw talagang ligtas, hindi maaaring hindi maglilingkod kahit nanghihina. Dahil si Lot ay nanghina. Mamaya makikita natin yan. Tama ha? Sinalubong sa pintuan ng tolda, yumukod siya sa lupa. Verse 3, ito pa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, kaya mga kapatid, biyaya lang ang makilala ang Panginoon. Kahit noon. Yung lingapin ka ng Diyos, hindi dahil ikaw ay kalingap-lingap, biyaya ng Diyos. Ay ipinamamanhig ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Verse 4, itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig. Amen? Talagang maasikaso. Sinalubong, niluhuran, namanhig, na sana kayo mag-stay dito. Hindi yung pastor, kayo hindi pa aalis. Kami maglahahayin nandyan pa kayo. Di nga. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa. Naglingkod. At mangagpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At pagdadala ko ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso. At pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo parito sa inyong lingkod at nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa inyong sinabi. Verse 6, at si Abraham ay nagmadaling mapasatulda ni Sarah. At sinabi, maghanda ka agad ng 3 balot. 3 takal, ganong maglingkod si Abraham. Kaya pinagpahalayan Amen? Pag Diyos ang usapan, ganyan si Abraham. Kumusta tayo pagdating sa Diyos? Ang Diyos yung aking tagapagligtas, pero saan na simba-simba? Saan ang giving-giving niya? Saan ang aking nakaalawa? Hindi pwedeng Jehovah lang. Siya'y Adonai. Are you listening? Amen. Hindi ho pwedeng Jehovah lang. Dahil nasa Bible ang Adonai. In just chapter 18, pag hindi ako nagkakamali, hindi ko na isulat. Parang 6 yata. O pag hindi 5, 6. Yang Adonai. Okay. Number 3. Diyan pa ba kayo? Not only the great household, the God of household, but also the godly household. Siyempre, may Diyos ka May tama kang Diyos alam mo, ang may tamang Diyos na pamilya, dapat ang pamilyang yan ay maka-Diyos. Amen. Kumusta inyong mga tahanan? Hindi ako nakakadalaw sa inyo. Ano kahit bigla akong dumating sa inyong bahay? Ano kaya ang music na mapapakinggan ko doon? Yung biglaan, yung hindi alam, bakay, body rock, Tapos ang nakaalangit ay mga Sarsi Emmanuel. Yun ang tanda ko pa Mga si Claudia Sabel, Alma Moreno, Lorna Tolentino. Wala na yun. Alam ko, wala na yun. Anong gagawin? Yun ang abot ko Di ka?
Minsan daw, nagsermon yung pare. Sinermonan yung kailang mga membro. Ako'y kayo pumunta sa mga bahay ng ating mga membro. Sa halip na makita ko'y santo, ay nahandoy si Alma Moreno. Nagsisermon din naman eh. Ano, ang hinahanap ay mga santo. Kunwari pa ay ayaw si Alma Moreno. Bakit? Ay ang gusto si Eddie Gutierrez. Bading pala. Are you with me? Not only great household, the God of a household, dapat ang household ay godly. Ang ama, maka-Diyos. Amen? Kumusta kayo mga ama na nandito? Amen? Talagang pastor ako'y abot-abot ang pangunguros. Talagang ako'y maka-Diyos. Amen? Yung mga ina, kumusta kayo mga ina? Sa totoo na po, dapat ang may tamang Diyos, maka-Diyos. Hindi natin paghahanapan kung bakit gano'n ang bunganga ng kausap ko. Hindi nga ligtas yun eh. Hindi na pwedeng maging maka-Diyos ang mali ang Diyos. Tama ba? Ang nakakapagtaka, yung nagsasabi kang maka-Diyos, hindi ka mala nagbabasa ng Bible. Walang may tamang Diyos na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kumusta kayo? Itong maghapong ito, kumusta kayo? Kayo ba'y nakapagbasa ng salita ng Diyos? Huwag mo akong kukumbinsihin, iki-anak ng Diyos, na hindi ka mahilig sa salita ng Diyos. Nangihina, pero ilayo mo at ikay mamamatay. Amen? Ako nga, may Bible na hindi pa ako mapakali. Gusto ko lagi may istabilo. Bakit? Hindi ako magaling magtanda. Kaya pag ako'y na-bless, ginuguhitan ko yun. Iba-iba pa. May green, may dilaw, may pink. Yan ang gusto ko pink. Magaling lahat ang sabi na ng nilang Nilina, ang kulay daw talaga ng sa mga lalaki pink. Yun naman pala. Sa totoo na, ang gusto ko talaga ay pink eh. Anong gagawin? Pero hindi ako Tingnan niyo po, sabi ng verse 17 hanggang 19. Tingnan niyo po. Andiyan pa ba kaya? Sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Bakit? Alam mo, namnamin mo ang gandang panalita yan. Di ka? Tayo minsan laging gusto nating umalam at tayo naiinggit pag hindi tayo sinasabihan ng mga sikreto. Alam mo, matakot ka nga kung hindi ka sabihin. Bakit? Ay, marites ka yata. Oo, sa totoo na. Nakakatakot namang kasabihan na yung mga masailang bagay. Amen? Akala kahiwa-hiwalay pala alam na ng barangay. Hindi ka dapat talagang asahan. Makaalam na maraming bagay. Amen? Alaala ko lang, sabi ng ninong ko yung ganyang bagay, magkapit-pitan mo ng itlog. Walang. Amen? Tama ba? Pero ang Diyos, walang inilihim kay Abraham. Maka-Diyos yan. Maka-Diyos talaga. Amen? Alam mo, minsan kaya tayo hindi nalago bilang Kristiyano? Kasi inililihim ng Diyos. Bakit? Hindi tayo maka-Diyos. Ang nagpapabagal ng Kristiyanong pag-unlad, kasalanan. Kasi yan ang mistulang labo, fat, bara, kung bakit ang Diyos ay hindi malayang nakakapagpahayag sa atin. Amen? Pero si Abraham, kalain mo, dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa. Verse 19, tingnan nyo, sabi. Verse 19.
sapagkat siya'y aking kinilala. Nano? Upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbayan pagkamatay niya. Na maingatan nila ang daan ng Panginoon. Tingnan niyo si Abraham. Nagpapakilala ang Diyos. Kilala siya ng Diyos. Ina-expect niya, ituturo niya ang daan ng Panginoon. Maingatan nila ang daan ng Panginoon at gumawa ng kabanalan. Expected yan ng Panginoon. Bakit? Maka-Diyos eh. Tayo, behave ang cellphone pag nasa karamihan. Paano pag nag-iisa na? Saan ka napunta? Pag ikaw na lang. Kaya ako'y duda dyan sa maraming password. Lahat may password eh. At saka yung hindi mo maiwan ang cellphone mo, takot na takot kang makita ng iba, may lihim na itim na aklat diyan. Totoo yan, totoo yan. Alam mo, kaya ngayon, ang hirap pasiglahin ng iglesia dahil ng mga gadgets na yan. Totoo na yan. Ngayon, ako talagang kalay banal na banal mag-cellphone. Paano pag nag-iisa na? Ano pinapanood mo na? Ako pa sa nagre-research. Ano nire-research mo? Pang-school pong Hindi, magpakatotoo lang tayo. Kung titingnan ka talaga, ang hara, ay ang Diyos ay nakatingin. Ikaw na may sa tao lang, tayo na may sa tao lang nakakapagkubli, pero sa Diyos ay hindi. Ako iniwala, tama yung pinuntahan mo. Nung umalis ka, sigla mo. Pero kay lambutin, kay backslider, pare no, iba yung pinuntahan mo dyan. Hindi na-uplift ang spiritual life mo. Nakakalungkot nga, yung iba mag-like man lang, hindi makapag-like. Pero kung saan nakakarating, inutil na cellphone. Alam mo kaya inutil ang cellphone, inutil yung may-ari. Amen? Amen? Magpakatotoo lang tayo. Kumusta ang cellphone nyo? Ako'y nakatutuwa kay Joram kay Joram ba? Toy? Jomar. Babago pa lang siya, di pa nga nababaptize Pinupost na yung aking pinupost. Pati sa atin. Dito, mayroon ng mga miyembro dito, hindi nagagayon. Are you with me? Pastor, hindi niya nakikita ang pagiging spiritual. Pagpalagay na hindi. Ay, backslider ba yung nagpo-post? Oh, kalain mo yun? Tigilan mo na, pastor, yung si test na yan. Yan ay mangmang. Pero, ka-churchmate. Bakit? Dahil lang pinopost. Tama si Ma'am Mars, naging member dito. Dahil lang pinopost. Amen? Si Lola Baby, yun, nandun. Namayapa na. At least dahil din sa pagpo-post yun. Dahil sa pagpo-post yun. Pagka kayo matin ng prayer and fasting, milalapit sa Pastor, salamat sa inyong pinupost at sa kanyang mga outline. Yun ang ginagamit kong pang-discipleship. Oh. At ako'y aramdam ko kay pastor din sa media. Nagpapastor din ako sa media. Ang malupit pa, pati membro ng may membro pinagpapastoran ko sa magitan ng kanilang nababasa. Huwag niyong mamaliitan ang mga talatang ipinipost ninyo sa media. Kasi madami ang nag-pay Facebook. Marami nagbabasa. Magandang mabasa. Ako iniwala, may namatay akong pinsan Ako iniwala, malinis ang dugo ko doon. Kasi inilagay ko na sa GC, naglalagay pa ako sa Facebook, nakapagbasa yun. Kasi hindi ko talaga sila mararating physically. Pero sa media, mararating ko sila. Kaya ni-encourage ko kayo. Tapos minsan mapapansin niyo sa mga miyembro, mukha na lang lagi niya ang nakalagay ito. Pati sa kung ano-ano Amen? Mamaya pa nando pa yung himutok.
sana hindi na ikaw ang aking naging asawa. Hanggang doon ka naman. Naku po naman. Isa makikita ko, yung langaw ng kapitbahay, wala naman kaming manok. Alain mo yun, dami-dami nakakarating. Yung converge na yan. Ay, wala problema. Pero sana na tingnan niyo po ang aking account. Tingnan niyo po ang aking, sunod niyo ng kapakalalim. Kung aking titingnan na inyong mga account, ano kayong mga laman doon? Mag-share ho tayo. Nasa soul winning tayo, nasa mission man tayo. Maging part tayo. Maging part tayo. Okay. The godly household. Verse 17 to 19. Because of relationship to the right God. And because of serving to the right God. Ang mga Diyos pamilya, may relasyon sa Diyos at naglilingkod sa Diyos. Nabasa ko na yun, yung paglingkod ni Abraham, grabe maglingkod si Abraham. Amen? Meron nga ako dito eh. Kayo mga kapatid, hindi ko ito hinihingi. Huwag niyong dadaanan lang ang pastor niyo. Hindi ko hinihingi yon. Pero kung tayo ay may respeto talaga sa pastor niyo, huwag niyong basta dadaanan lang. Hinggan lang. Huwag na yung mag-bless. Kamay na lang. Asa tatala. Si Pastor Hernandez, hindi ko kaya lampasan yan. Yung bumati lang, Pastor. Kasi ang may paggalang sa Panginoon, may paggalang din sa lingkod ng Panginoon. Amen? Tama ho ba? Oo. Then last, ito yung warning. The gloom of household. Ano ba yung gloom? Malungkot, miserable, napahamak. Tingnan niyo ha, ang gloom ng family ay kapag unsafe household. Tama ba? Unsafe household. Tingnan niyo po ang verse 12. 19 ba yan? 12 to 13. As sinabi ng mga lalaki kay Lot, kasi gugunawin ng Sodoma at Gomorrah, di ba ga? Ay di tumira si Lot. Dahil pinaghiwalay talaga ng Diyos si Lot at si Abraham. Ang sabi ni Abraham, mamili ka ng gusto mo. Kung doon ka pumunta, ay dito ako. Nakita ni Lot na maganda ang lupain ng Gomorrah. Pero hindi siya aware na immoral at makasalanan ang lugar. Mga kapatid, hindi lahat ng nakinang ay ginto. Hindi pang labas ang ganda. Hindi pang unlad ng mundo ang ganda. Alam mo ang tunay na unlad? Spiritual na pag-unlad. Amen? Yan po ang tatandaan natin. Hindi ka huli sa pag-unlad kung naunlad kang spiritual. Sinabi ng mga lalaki kay Lot, di ganun, doon tumira. Hanggang sa nahawa na ng environment yung mag-anak ni Lot, ngayon biglang gugunawin at pinagmamadaling umalis kayo dyan. At sabi ng anghel, kung kayo may mga kilala diyan na kamag-anak, ay sabihin niyang lumikas. Bakit? Susunugin na Sodoma at Gomorrah. Ay nung sabihin ni Lot, tingnan niyo po sabi, ang reaksyon ng mga tao, sinabi ng mga lalaki kay Lot, meron ka pa ritong kamag-anakan, ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng mga tinatangkilik sa bayan ay ipagkaalis mo sa dakong ito. Verse 13, sapagkat aming lilipulin ng dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas. At pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, ba't hindi kayo? Magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoong bayan. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya.
Ayun ang gloom of the household. Amen? Merong talagang unsaved member of the family. Tapos, ang patotoo pa ni Lot ay masama. Di ka? Alam mo, ako naniniwala sa election. Pero hindi natin alam kung sino yung pinili. At ako naniniwala din na ang Kristiyano dapat ay nag-iiki ng patotoo. Ang bottom line, marahil talagang hindi hinirang. Pero pwede ding dahilan kung bakit hindi na nampalataya ay dahil ang buhay ni Lot. Kaya tayo mga Kristiyano, gapray na tayo unsaved loved ones, kumusta ang ating buhay? Tama ba? Ganala-nalangin tayo, maligtas nga ang kasambahay. Ay ano ka, ugali mo sa iyong kasambahay? Tama ba? Amen. Ako yung naniniwalang hindi yan pinili kung namatay talagang hindi naligtas. Pero hindi mo pwedeng sabihin hindi pinili yan hanggat buhay pa. At may malaking kinalaman ang ating pag-aayos. Amen. Naintindihan niyo ba yan? Bakit ang sabi ng sa English pa nga yata yan at ikaw ay nagsasalitang gaya ng ulul. Natapos na ba yung talata? Verse 14. Tingnan natin yung verse 14. Nabasa na ba yung verse 14? Okay. Nagbibiro siya. Sino po ang Glooms family? Household. Gano'n tayo kaseryosong maakay talaga ang ating kasambahay. May effort ba tayo? Itong aking apo at saka pamangkin, ang apo ko din ay si Kenneth. Si pamangkin. Si Kevin ang aking pamangkin. Utoy, sukdo lang ako'y magpamasahe sa inyo. Bumalik kayo dito ng Sabado at Linggo. Sisimba kayo ba? Sabado at Linggo kahit may pasok na? Chat-chat nyo lang, Pastor, wala kami pamasahe. May sinabi ako di tandaan ninyo. Kaya nga't wala kayo dito, hindi ako may kasalanan. Padadalahan ko talaga kayo ng pamasahe. Basta linggo-linggo nandito kayo kahit may pasok na. Pwede ba yan? May effort. May effort. Hindi yung gusto mo maligtas, anong ginagawa mo? Ay baka kaya, alam mo, may mga taong, Kristiyano, hindi man lang maramdamang Kristiyano ka. Ikaw'y sa simbahan, ayos na ayos. Pero pag sa bahay, ano ang tingin sa'yo? Ang sipag mo sa simbahan, pero pag sa pamilya mo, anong ginagawa mo talaga? Ramdam ba talaga nilang ikaw'y nagsisikap na sila'y maakay mo? O maghapon ka lang sa kwarto. Wala ka talagang ginagawa. Kahit pa manalangin ka ng manalangin, hindi ka naman nagawa ng paraan. Walang silbi ang panalangin mo. Gumawa ka ng paraan na maakay ang kalma. Kaya ako'y dumami ang GC. Kakalungkot, mga Kristiyano sa kapwa GC. Ako din lang ang nag-iintindi. Hindi ko sila kasama. Pero Kristiyano yan. Pag ikaw ay Kristiyanong hindi nagawa kay Kristo, inutil ka. Ayun ang hirap ng tayo ko. Pero may nagsisikap. Dahil alam kong ako'y Kristiyano. Ayun Amen. Kumusta kayo sa pamilya nyo? Ramdam ba kayong Kristiyano talaga kayo? Kayong mga asawang babae, ramdam ba kayong Kristiyano kayo? Kayong mga asawang lalaki, ramdam ba kayong Kristiyano kayo? Kayong mga anak na Kristiyano, ramdam ba kayong Kristiyano? Kayong mga nanay, mga mamay, lolo at lola, halata ba kayong Kristiyano? Ramdam ba talagang kayo nagsisikap na maakay? Alam mo, minsan pati pag-share, hilaw. Masabi lang nag-share.
pero walang passion. Are you with me? Kaya ako, dulang magalit yung Iglesia ni Cristo. I want to win here. Pero talagang ayaw, hindi pinili. Hindi pa natin alam. Alam mo, pagkikimig ko sa mga pag-aaral ng kaluluwa, gusto mo ring matuto. Kaya iba ayaw matuto kasi wala namang plano mag-akay. Kaya iba din, pabaya sa buhay, walang katunog-tunog ang Kristiyano. Bakit? Wala namang plano mag-akay ng kaluluwa. Ay kung sa iyo, saliksikin mo ang buhay mo kung Kristiyano ka talaga. Amen? Amen. Alam niyo ho, mas patunayan natin pagiging Kristiyano hindi sa loob ng church. Kasi dito, madali na tayo magkaintindihan kapwa tayo Kristiyano eh. Sa labas ng church, natin ipakita ang pagiging Kristiyano natin. Dahil kapwa ilaw ang kasama mo, ay di maliwanag sagya. Halatang ikaw ay ilaw, kung nasa dilim ka, nagliliwanag ka pa rin. Pero kung ikaw ay kaya lang maliwanag dito kasama ka ng ilaw, paano pag nag-iisa ka na? Naintindihan niyo ba yan? Ang mga young people, ayaw sumayaw. Paano nandito sa church? Pero pag sila-sila na lang, siya pa ang teacher. Tama? Yung Zumba. Siya pa, teacher ng Zumba. Igalaw-galaw. Nung kami magbabasketball doon sa Santo Tomas, tinanghali na kami. Bakit ginanahan yung matatanda? Akalay kami tuwang-tuwang nanunood. Hindi man nila kami asar na. Tinanghali kami ng laro. Kasi ginanahan yung mga matatanda doon, pawisan. Bigay mga nagsusumba, puro mga gurang. Puro mga gurang mga nagsusumba. Walang kadati. Yung isa na may tuwa, akalay panood. Ngali-ngali sabi, umalis na kayo dyan, kami maglalaro na. Inahamon ko po ang pagiging Kristiyano natin. Magkakay tayo ng kaluluwa. Magbunga tayo. Amen? Hindi ba kayo natutuwa si Jomar? Ako natutuwa. Sabi nga ni Jowas dati, hindi ko na inanyayahan, Pastor napunta na dito. Yung isa, si Jade. Kita mo yung may buhay. Kaya ako natutuwa dito sa aking dalawang Amen? Kayo mag-stay in dito. Sagot ni Madam kayo. Amen? Gusto ko mag-akay ng kaluluwa ng aking mga loved ones. Araw-araw kayo nananalangin. Hindi lang ako nananalangin. Alam mo yung panalangin, walang gawa, wala rin yan. Kaya ako'y namumudmud. Alam ko, binabasa nila yan. Hindi maaring hindi. Hindi man nagla-like yan, pero dadaan sa kanilang Facebook yan. Amen? Oo, no. Ay, kung hindi mo maligtasin, maligay na akong naibahagi ko sa salita ng Diyos. Ay, ang iba, gusto sa panalangin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tama ba? Amen? Pagsamahin mo ang panalangin at soul winning, yun ang epektibo. Tama? Sana tayo Kristiyano, hindi lang sa loob ng simbahan. Lalo sa labas ng simbahan. Kumusta kapag ang kasama may mga kabarkada mo na? Kumusta ka kapag ang kasama may katrabaho mo na? Amen? Nakakatuwa itong mga worker natin ito. Huwag lang din may makita nakatayo. Hanap agad ay trucks. Kami ako nagpagupit. Sinamahan ako ni Brother Henry. Meron tong gwardiya. Hindi ko naisip yun Siya na mamaya naghahanap ng trucks. Inaputan niyang gwardiya. Ako naman binawala na sa isip ko yun. Ako kasi sa media. Pero sila, sanay na sila.
na kapag nakakakita ng taong pwedeng abutan ng trucks, aabutan agad. Doon ako, saludo ako sa mga ganyan. Saludo ako sa mga ganyan. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Tama? Kaya hindi puro panalangin na walang gawa. Ang pananampalatayang walang gaway patay. Baog. Hindi ang Diyos natutuwa. Sabi ng Panginoon, siya na naglalayo ng kanyang paikinig sa kautusan, ng kanyang panalangin karumal-dumal. Ano ibig sabihin naglalayo? Ayaw mo sumunod. Ayaw mong gumawa. Mananalangin ka, hindi ka naman nagawa. Wala yun. Lumuha ka na ng dugo, walang mangyayari sa panalangin mo. Mag-share ka. Mag-akay ka ng kaluluwa. Amen. Hindi yung Lord ng aking unsaved loved ones. Nakakabingi lang yan pag wala kang ginagawa. Gusto mo maging seryoso kaming manalangin sa unsaved loved ones mo? Eh, ikaw mismo nag-request, hindi ka seryoso? Ang hirap noon. Tama ba? Talaga kami kang pandaliting, maligtas sa kanya, sambayan, maligtas. Pero yung naman nagre-request, hindi naman pala seryoso. Wag lang hindi may ma-request. Kung kayo nagpapray sa iyong loved ones, mag-igi ka. Sharean mo, gastusan mo. Alam sa pag-akin ng kaluluwa, involve ang pera. Amen. Sadyang, kung halimbawa may naakay din ako na pastor ang bahala magpatanghalian diyan. At least hindi man ikaw nag-invite, tinatulong mo yung nag-invite sa pagdi-disciple. Tulong-tulong tayo. Kaya nga dito, pag may bisita, kayo lang din lagi magkakatabi. Dapat tayo ay malay, curious tayo. Kung may bisita, walang kausap, dais. Di ka na nga makapag-akay, di yung naakay ng iba, daisan mo man lang. Tama ba? Kayo naman hindi mo naging magkakakilala. Kung hindi rin lang may nag-akay sa inyo, bigyan ko na magkakilala, kayo na lang lagi. Hindi yan nakakatulong sa kabuuan. Kung maaari yung mga bisita natin, may magaling umismile. Utoy, huwag ka nang uwi mamaya tanghali. Sagot na kita sa tanghalian. Pero ngayon lang. Mga patay, kung ang kaya ng isa ay mag-invite, yung iba naman, makipaglipon. Ay, si kaya maglipon, hindi naman kaya magpakain, hindi ka magpapakain. Any contribution that we can contribute, do it for God's glory. Kasi mga kapatid, maganda ang pamilya ay ligtas. Kasi may gloom household. Ito last. Unsaved household, then number 2, saved but disobedient household. Dito ako magtatapos. Sorry. Chapter 2, verse 6 hanggang 9. Tingnan nyo, chapter 2, verse 6 hanggang 9. 2 Peter. Diyan pa ba kayo? At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomorrah na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. Ibig sabihin, kaya ginunaw ang Sodoma at Gomorrah dahil masama ang mga tao doon. At iniligtas ang matuwid na si Lot. Tawag Kristiyano si Lot. Di ka? Ligtas si Lot, pero lubhang nahahapi sa mahalay na pamumuhay ng masama. Halata mo talaga ang Kristiyano, hapis sa kasalanan. Nahahapis, hindi nagagalak. Hapis, bigat, hukot. Ang kalooban, sa environment ng makasalanan. Sa totoo na, ang tunay ni Kristiyano, hindi masaya sa sistema ng mundong ito. Nakakapagod ang mundong ito. Verse 8. Sapagkat ang matuwid ito na namamayang kasama nila ay lubhang hapis, na hapis araw-araw, ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Si Lot pala ay ligtas. Ligtas na hindi lumago. Kaya the gloom of the household.
ang alam lang ay Kristiyano, pero walang ginagawang paglaban, pagsalungat sa masamang sistema meron ng mundo. Hapis na lang, pero hindi naigkas. Are you listening? That's the gloom of the household. Unsaved household, or possible, saved but disobedient household. Ang masaya kasing buhay, nagpapagamit sa Diyos. Kahit walang pera minsan, nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? At lalo na kung ikaw'y nakakasunod na may pera pa. Pero hindi pera ang pinaka. Pagsunod muna. Amen o ba? Gusto niyo ba masaya ang pamilya natin? Hindi gloom. Panalangin natin ating pamilya maligtas. Marami pa tayong kasambahay na hindi ligtas. Para tayo ay maghapong walang burden. Di ka? Alam nyo, people are dying every 3 seconds. How many individuals ang namamatay? 6 yata. In just 1 second. Kalahin mo yan? Pwedeng ikaw na yan. Kaya mga kapatid, ang gandang may cellphone, kung tutusin, pwedeng lahat ay magpatotoo kay Kristo. Tapos may tagagawa pa tayo ng mga background. Purihin ang Panginoon sa kanilang buhay. Sa totoo na, mga kapatid, ay ano kang ginagawa mo pa? Ikalat mo ang salita ng Diyos. Ikalat mo. Alam mo, kapag hindi mo ikinalat si Kristo, magkakalat ka. Magkakalat ang buhay mo pag hindi mo ikinalat si Kristo. Are you listening? Are you listening? Tayo may manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na